The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Pastor Jeff, happy Wednesday, midweek na. How you doing? Of course, laging ready to share the Word of God. Good morning, Ted. Good morning, Chad. Good morning sa ating mga taga-subaybay. Naku, mas kalmado na kahapon kahit papano, though may mga pagtatalo pa rin. Pero at least mas kalmado kesa nung Lunes. Pero ito talaga ang totoong pampakalma naming lahat. Hawak mo ang B, as in Hawak mo. Biblia, Pastor Jeff. Anong magandang balita ngayong araw na ito ng Miyerkules? Correct. Well, bati mo natin isang OFW nasa gitna ng barko to sa La Libertad, Ecuador, pero naka-tune in sa'yo, Ted, at siya palagi. Okay? Sherwin Reyes, happy birthday. Yan, nagpapabati lang. Nasa follower natin sa Facebook. Morning, Sherwin! Ang kadinay ko kagabi mag-asawa si Rex at si Jean Lugan. Ayan. At Good yung kalanak mo si morning. Jayden. Thank you so much for being a good family friend. Anong gagawin natin when you feel guilty? Yan ang topic natin sa isang salmo. Alam niyo po, may pakiramdam ka na talagang nakonsensya ka, paulit-ulit, meron kang regret na hindi mo makalimutan, may mga maanghang na salita ka maring nasabi sa isang kamag-anak, anak, or kahit kaibigan na dapat hindi ko sinabi yon, or maring mas malalalim na nagtaksil ka sa asawa, sa pamilya mo, or nangako ka na hindi na uulit pero binabalik-balikan mo yung addiction. And here you are, sobrang guilty yung pakiramdam mo. Maraming kang tao na disappoint and more so na disappoint mo si God. At minsan, tendency natin kapag nagkamali tayo at may guilty feelings, lumalayo tayo kay Lord. Parang si Eva at Adan ba, nung nagkasala, tumalikod sa Diyos. Because guilt makes us hide from people and from God. May maganda akong ehemplo sa inyo na nasa Salmo, no? Sinulat niya tong Salmo na to. Ito po si Haring David. Sa kabila ng kanyang matinding kasalanan, pangaagaw ng asawa ng iba, pinapatay pa niya nung hindi niya talaga totally maagaw yung babae. So, talagang pag inisip mo, ano ba to si Haring David? Pwede naman niya makuha lahat. Bakit gumawa siya ng kahindik-hindik na kasalanan? At natauhan po siya, nagsisi ng gusto at itong hiling niya sa Diyos. Salmo 51, versikulo 1, Ako'y kaawaan mo, o mahal kong Diyos. Sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin. Ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Tignan niyo po si Haring David, hindi siya tumakbo palayo sa Diyos, he ran back to God. Hindi niya sinabi, Lord, hindi ako worthy, sobrang sama ko. Bagkus umapela siya sa awa ng Diyos. Sabi niya, kasalanan ko'y iyong pawiin. Tanggalin niyo po yung transgression ko. Ngayon, hindi man pwedeng basta tanggalin lang. Ayon sa iyong pag-ibig, according to your great love, according to your great compassion. Ang tanong, kilala mo ba ang Diyos mo? Kasi si Haring David, kilala niya yung Diyos niya. Isang mapagmahal, mapagpatawad, at nakikita yung kaibuturan ng ating puso. Kung talaga ba nagsisisi tayo, o ginagamit mo lang ba itong pagsisisi para makagawa ulit pag lumamig na, hindi po natin mabobola ang Diyos. So minsan, feeling natin, kailangan munang ayusin ang sarili ko bago lumapit sa Diyos. Hindi. We come to God because we cannot fix ourselves. We come to Him because He's the only one who can fix and restore us. So, sa mga guilty ngayon, marami yan na nire-report si kapatid na Ted pero hindi inaamin. Confess honestly. Stop justifying your sin. Call it what it is. Number 2, stop hiding. Huwag kang magtago sa success, huwag kang magtago sa pera, huwag kang magtago sa connection. I-receive mo yung forgiveness ni God. Yun ang pangatlo natin. Receive God's forgiveness and you can start over again. Tanong, ano yung guilt na nagpapabigat sa iyo ngayon? Are you running from God or returning to God? And what would change kung talagang ikaw'y tunay na magbabago katulad ni David? Hindi siya nakilala bilang masamang hari, hindi siya nakilala bilang mga agaw ng asawa. He was remembered as a man after God's own heart. Salmo 51, versikulo 1, Ako'y kaawaan mo, o mahal kong Diyos. Sang-ayon sa inyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin. Ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Lord, maraming salamat. Ang mga kataga ni Haring David ay isang personal na relasyon sa iyo. Maaring yan, Lord, wala ang mga karamihan na politiko namin, Lord God, o mga taong nasa posisyon na ang daming kasalanan pero hindi nagigilty feeling. In fact, they try to justify yung kanilang mga ginagawang mali. At feeling nila, lahat naman gumagawa. Mga dating administrasyon gumagawa. Panahon ko lang ngayon. Pero Lord, nawa magkaroon sila ng
ng greater understanding kung saan sila dadali ng kasalanan na to pag hindi sila nagsisi. Habang buhay na pagkakabulid sa impyerno at hindi nila nanaisin yon. Kaya Lord, dinadalangin ko lang yung guilt, kung meron man, ang aming mga liderato, ang aming mga may mga kasalanan na leaders, nawa Panginoon, bumalik sa iyo at huwag lumayo sa iyo dahil hindi nila nanaisin ang ending ng mga kasalanang hindi naidulog sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Panginoon, salamat po muli sa araw na ito, sa aming aral na napakinggan mula kay Brad Jeff. Lord, bless us and guide us. Alagaan niyo po lagi si Brad sa kanyang mission araw-araw po sa aming programa. At alagaan po ninyo ang lahat ng aming nakapakinig, lalo ng mga nahihirapan ngayon sa buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Brad, sa iyong aral. Thank you. Ay nako. What good for a man to gain the whole world and forfeit his soul. Ayan, isang warning na naman sa mga nagkakamal ng salapi at walang pagsisisi. Brad, thank you. Thank you, Pastor, sa pagpapahupad ng aming emosyon. Sige. Baliktad nga siya eh. Ako ang hindi humuhupa eh. Salamat, Brad. Salamat na marami. Okay na? Sige. So, Brad, we'll catch you again tomorrow. At sa mga nakikinig po lagi kay Brad Jeff, thank you po for always listening po sa napaka-importante na segment po sa aming pong programa. Ito po yun, The Daily Brad. Salamat, Brad. We'll catch you tomorrow. Thank you so much sa iyong pagkakataon, Ted, na binibigay sa akin. Chat, salamat. Ito po ang Daily Brad. Your daily dose of inspiration. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.